Okay, Tomaso, meron akong ginagawang Ares na Repsol. At tinanggal ko yung shock dahil may tama na yung shock niya. At parang natin. I-convert natin sa modified na shock. At ayan, tinanggal ko na, nasa loob na yung shock niya. At ito yung may Ares, sir. Pogi. Saka yun yung pinsan niya, kamag-anak niya. Joke lang yan. Okay, punta natin sa loob yung yung ginagawa kong shock. Okay, ito yung ginagawa kong shock ni Ares na Repsol. Magpapalit tayo ng modified. Ito na yung kasama yung shock oil nya, saka yung spring, kung baka isang set to mga sir. Magpapalit kasi tayo ng ganito. Ito yung ito yung shock natin, modified. Kaya tayo magpapalit ng ganito mga sir dahil yung kanyang port na inner bar ay may gas-gas na. So may gas-gas nito ito. Yan, ito yung gas-gas niya. Kasi dati nagpunta na sa akin ito sir, nagpapalit siya ng oil seal. Kaso nga lang may gas-gas na yung bar end niya. Kapag once na hindi natin pinalitan yan at oil seal lang yung ating pinalitan, mapapansin nyo, kukunti na lang yung shock oil nya, kaya hindi papansinin yung tagas. Ngayon kapag nirepack natin yan at nagpalit tayo ng oil seal, useless lang din, sayang din yung pira doon dahil tatagas at tatagas na rin dahil nga doon sa gas-gas, sisirain nya rin yung shock oil seal natin. Kapag bumili kayo sa Honda, ganito po yung packing nya, oil seal saka yung oil seal cover, magkasama po yan. Ito naman yung part number, dalawa po yung ating papalitan. Tapos kapag nagpaiwalay naman kayo nyan nung bar end saka yung baso nya, sa ilalim kayo magtanggal ng tornilyo para mapaghiwalay nyo yung apat na yan. Yung tornilyo naman nya allen size 6 yung number sa allen na gagamitin ninyo. At ito na nga yung ilalagay natin, kulay ginto. Dito naman sa modified na shock, mas mahaba lang to ng konti. Okay lang din naman gamitin yan kasi babanatan nyo na lang, mag-uusli na lang kayo sa taas ng pinaka ng monobela natin. Mas mataas to, mas mahaba kumbaga. Ayan, patay natin. Oh. Yan, mas mataas lang ng konti. Kunting-kunti lang naman yung taas nito. Kaya pwede natin dayain yan. Kaya gagawin na natin, uunahin natin yung baso, tatanggalin natin yung shock na oil seal. Ito, tatanggalin nyo muna yung pinakatakip nito mga sir. Tapos merong lock yan, saka natin siya susungkitin. Ayan, tatanggalin natin. Unahin natin yung pinaka oil seal nya. Gamit lang kayo ng mas mahaba kasi yung at malapad, kasi mamaya dudungkitin natin tong tong shock oil seal. Tapos bago nyo tanggal tong oil seal na yan, kailangan nyo munang tanggalin itong kanyang lock na spring. Ito to. Yan, tanggalin nyo muna to. Gamit lang kayo ng matulis. Yan, ito na yung lock nya. At natanggal na natin. Tapos, dudungkitin na natin ito ng flat screw na malaki. Ipapaganyan natin. At maglalagay tayo ng basahan dito para hindi magasgasan. Ilabas nyo lang yung part ng dito sa kabila. Yung lagi nakikita. Ito kasi bihira dito makita. Dito tayo susungkit. Yan, gamit tayo dito. Tapos pipirsahin natin to para lumabas yung oil seal. Yan, sobrang tigas.
Yan, sobrang tigas mga sir. Ha? Nandito na ito. Ayan, ito na yung oil seal niya mga sir. Ayan, tanggalan na natin. Tapos yan. Yan, kinaglagay ko ng basahan dito para hindi masyadong bugbog na bugbog. Yan, hindi naman siya kita. Kasi dito sa ilalim, medyo may kunting ano siya. Normal lang naman yan dahil ginamitan natin siya ng ano, dito. At nilagyan ko siya ng basahan para safe na safe din. Pag natakpan naman ng oil seal cover yan, hindi niya na yan makikita. Kasi wala sa labi. Yan, tapos mamaya, huhugasan natin to. At lilihain natin to. Tatanggalin natin yung kalawang. Liha yung gagamitin natin dito. Yan, ganoon din ang gagawin nyo sa isa mga sira. At natanggal ko na to. Hindi ko na rin ipapakita yung isa. Same lang din yung procedure kung paano magtanggal ng oil seal dito. Kahit anong motor mga sir. Pero lang dun sa mga ano, yung mga pabaliktad yung baso nila. Kasi iba naman yung pagtanggal doon. Sa mga wave, click, beat, PCX, PDB, pare-pares lang sila. Ito mga sir, tanggal ko silang parehas. Same lang din yung ginawa ko dun sa isa. Hindi ko na lang din pinakita para hindi na mas mahaba yung video natin. Kaya ayan, tanggal ko na. At huhugasan na natin to. Tapos dun sa bar end natin, yung stock niya, may kukunin pa tayo doon. Kumbaga mismong spring sa shock lang yung ating tatanggalin, papalitan. Ito na tayo sa may bar end niya. Tatanggalin natin tong tornilyo. Size nito nasa 17. Size 17. Okay. Saka itong tornilyo na to, may o-ring siya. Kahit na hindi nyo na ito hugasan ng gasolina para hindi mag-absorb ng gas yung o-ring. Para hindi tayo mahirapan mamaya or masira. Tatanggalin lang natin ito. Ito. Saka yung sa pinakaloob nito. Yan, meron pa siyang spring. Yan, ito yung tatanggalin natin. Kasi isasama natin yan doon sa loob. Doon sa isa, may papalit natin. Yan, may washer din yan. Tapos may washer. Yan, ito yung kukulit natin. Tapos huhugasan natin ang gasolina na. Okay, ito mga sir, nakagasan ko na yung pisa natin. Ayan. Gasolina yung ginamit ko dyan na pinanglinis. At ilalagay na natin yung oil seal. Okay, buksan natin. Original din tong ginamit nating oil seal. Napaka-importanting branded or original yung ating oil seal na nilalagay para matagal masira at sulit-sulit din. At dito sa oil seal natin, mapapansin nyo, mayroon dyang spring. Dapat sa ibabaw po yan at ang ilalim mo naman dito. Yan, malaki yung awang dito. At malaki yung spring. Gagawin natin dito para matagal masira. Para sulit na sulit mo yung pagkakabili mo sa oil seal mo. Dito sa spring na to, ito mga sala, hindi naman kayo mali dito rito dahil yung sinabi kong malaking spring, yan po yung dapat sa ilalim. At yung maliit na spring or yung manipis, yan, mapapansin nyo magkaiba. Yan. Ito sa ibabaw yan. Yan. Ito yung malaki na mataba. Tapos ikutin nyo, may makikita kayo dito na parang pinagdugtungan. Yan. Merong male saka female dyan sa spring na yan. Ang babawasan nyo dyan yung female. Huwag yung male kasi hindi nyo na magagamit yung spring kapag yung male ang binawasan ninyo. Bawasan nyo kahit mga 5 terms siguro. Yung bawasan nyo. Basta kahit kunting-kunti lang, bawasan nyo kunting-kunti.
Yan. Hinahatak ko muna, saka ko siya bawasan. Ayan. Para sumikip pagka binalik natin sa ano, sa oil seal. Tapos babalik na natin. Ayan. At yung isa, stabayan natin para dire-diretso yung kabitan na to. Ayan, maliit lang yung kuwan nito, kanal. Sa ilalim, malaki yung kanal. Yan yung sa ilalim nyo ilalagay yung mga sira. Ayan, tatanggalin ko yung spring uli. Tapos may dugtungan dyan. Ayan. Iikot nyo kasi naka-trade po yan. Bawasan nyo yung female, wag yung babawasan to. Ayan. Male yan. Ito yung female. Yung female ang bawasan nyo. Gamit kayo ng matalas. Atakin nyo muna ng konti para bumuka. Ayan. Saka natin siya uli i-trade. Purpose ko nito, kaya ako binabawasan tong spring na to para sumikip yan dito. Itong pinaka labi ng oil seal natin na to. Nagiging pitted na pitted siya. Habang umiinit, nagpipitted siya. Ayan, balik na natin. Ayan, lagay ko muna dyan sa gilid. Tapos lalagyan natin to. Ayan, niliha ko yan. Tapos, minsan sa shock natin, hindi sila pare-parehas. Merong pang washer sa ilalim. Pero si RS, wala. Ang merong washer sa ilalim dito, sa loob, click, beat, yan yung mga may washer. Nagawa ko dito para hindi masira kaagad yung oil seal natin. Or mapadali tayo ng paglulubog ng oil seal. Ilalagyan ko sa ng grasa. Huwag naman masyadong marami. Yung saktong pampadulas lang. Para wasak na wasak. Okay, ito yung lalagay muna natin. Yan, lagay ko muna dyan. Tapos lagay ko muna yung isa uli para sabay-sabay. Grasa yung nilalagay ko rito. Kapag langis naman, medyo hindi siya maganda. Kaya grasa yung nilalagay ko. Yan, safe naman yung grasa na yan dyan. Okay. Tapos, wag nyo itatapong kaagad yung pinagpalitan ninyo. Yan, wag nyo itatapon yung pinagpalitan nyo kasi yun pa rin yung gagamitin natin panglubog. Kasi wala naman tayong totaling special tools para dito. Yan, ito yung gagamitin natin panlubog. Ipapatong natin dyan. Tapos, pupukpukin natin siya ng rubber mallet para bumaon. Okay, lubog na natin. Ayan, tapos ibabaw din yan. Ito sa ilalim. Tapos rubber mallet yung gagamitin ko. Pag ganyan yung pukpuk ko, hindi ganito kasi hindi pantay yung ating rubber mallet. Ayan. Tapos tatanggalin ko na lang. Ayan. Dito mga sara, meron din itong pagkasira kapag kamali kayo ng pagpapapukpok ng rubber mallet. Ito maaring umublong yan kung mali kayo ng pagpukpok. Sayang yung oil seal natin kung sakaling magkamali kayo. Kaya napaka-importante na yung rubber mallet na gagamitin ninyo dapat hindi yung ganito, yung parang pa-slide. Kaya ginawa ko pa ganyan kasi pantay dito. Ganoon din ang gagawin ninyo dun sa isa. At ganoon din yung gagawin ko. Tapos ilalagay natin tong lock. Yan. At lalagyan ko ng grasa dun dito sa pinakaibabaw niya para yung lock na yan, kasi pansin nyo kanina, kinalawang. Kaya lalagyan ko sa ng grasa para hindi kalawangin. Ayan. Tapos ito na yung pinakatakip niya. Ayan. Goods na. Pwede natin isalpak mamaya yung inner bar natin. Ayan. Ganito din yung gagawin ko rito mga sir.
Bali, ano ko na. Ganoon lang din yung gagawin ko. Kaya ganoon din yung gawin ninyo mga sir. Kakat ko na para hindi umaba yung video natin. Okay, nalabog ko na yung isa. Ayan, parehas na. Susunod natin ilalagay yung ating modified na ginto. Yan, tapos huwag nyo kalimutan yung spring, tag-iisa. Basta dito mga sara, ingatan nyo itong hindi magasgasan kasi sayang, useless yung ating ano. Ayan, tusukin natin ang spring. Tusukin natin hanggang sa lumabas. Ayan, lumabas na. So, natin isa. So, huwag kalimutan. Tusukin natin ang spring. Ayan, para lumabas. Ayan. Okay, simulan natin. Ilalagay ko na yung spring sa bago nating ano, inner bar. Sa spring natin mga sir, wala siyang parang up and down. Sa stock naman, ayun ang mayroon. Sa ano, wala. Kaya ilalagay muna natin. Lagay ko muna to para may ayos natin mabuti. Ito yung sa taas niya kasi meron siyang kasama, sangsit talaga siya. May washer na maliit pero mamaya natin ilalagay. Unahin muna natin ito. Ito siyang konti. At ilalagay natin ulit ito. Ito para isa. Yan. Tapos ilalagay natin ito. Hindi ko na nilagyan na lang yung inner bar natin dahil mayroon na siyang grasang pampadulas. Yan. Tapos itutunilo na natin ito. Yan. Tunilo muna natin. Yan. Tapos kita na natin. Yan. Gawin din sa kabila. Gulong ng traktor meron. Lagay natin uli. Tapos tanggalin natin ito. Yan. Ito na. Ayan, nasibol ko na. Tapos gagawin natin, lalagyan natin siya ng shock oil. Gagamitin kung shock oil ay GNM. Ito yung gagamitin natin dito. Ayan, lagyan natin siya ng shock oil. Sige sa. Tapos up and down natin para sumingaw. Uy.
Sakto lang tong isang ganito sa ganito kahaba na shock oil. Sakto yung isa. Ayan. Oh. Puno din dito. Kapag hindi siya ganyan yung gamit natin, dito ako lagi nagbabase. Dapat puno ito. Yung nakalubog tong tong bar sa baso. Tapos puno nyo hanggang dyan. Siyempre, pasingawin nyo. Yan. So, ilalagay ko na yung takip. Yan, may ganyan muna. Kasi pasisingawin natin yan. Yan, tinanggal ko pa yung isa dahil nakalimutan natin ito isa. Noon, nung pandemic, nakarating ako doon. Kasi niya magpipila-pila pa doon sa ano. Tapos bawal kang hindi kumano sa hapon. Yan, pupunayin natin ito. Dapat puno dito mga sara. Isagad nyo to sa baba. Kasi yung pinagawa namin dati, Yan, tapos salagay natin washer. Washer muna, saka ito. laman. Ngayon, pinapalitan ng ano, yung sakot. Papalitan ng screen to. Ay, sa ikiwa talaga yung magaling. Okay, ito, sasunod natin. Gagawin natin dito. Yan, ganyan lang muna yung ginawa ko. Dinabas ko muna yung o-ring. Dahil ididiin ko to. Ito. Tapos saka ko hihigpitan. Para mawala yung hangin. Yan. Okay, tapos sa isa. Isa naman. Tapos idiin, sabay higpit. Para matanggal yung singaw. Yan, tapos na tayo shock, tapos sinalagyan natin yan sa RS. Yan, ito naman sa na-install na natin. Bumagi sa motor niya.